You're listening here on Megalove Radio. Heart Notes with DJ RZ. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Isabel. Ang problema ko po ay ang aking asawa na napaka-babaero. At dahil dito nagplano akong mag-abroad kasi walang maayos na income, kasi walang maayos na trabaho. At madalas nagugutom kami kasama ng aking mga anak. Sabayan pa ng bisyo niya, inom at sabong. Kaya nagdesisyon po ako na mag-apply abroad. At sa awa ng Diyos, ako ay nakapasa papunta sa bansang Kuwait. At dito na po nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay. Han, bakit kailangan mo pang umalis eh? Pwede namang dito ka na lang magtrabaho. At least dito kasama mo mga anak mo. Eh, alam mo namang hindi ko kayang wala ka. Mababaliw ako at pag wala ka sa tabi ko. Kaya mo na yan, Mark, no? Tsaka dapat mo talagang kayanin para sa pamilya natin. Eh kung ikaw naghanap ka ng matinong trabaho, di sana maganda yung pamumuhay natin. Eh kaso, tulad niyan, amoy ala ka pa, lasing ka pa. Eh sinasabayan mo ng bisyo wala talaga tayong makakain pag ganyan. Sinong lasing? Ako? Ako lasing? Kawawa ka. Mamimiss mo ko. Sige ka. Ano ka ba? Kailangan to, Han, para sa kinabukasan ng mga anak natin. Isasakripisyo ko yung buhay kong magtrabaho sa malayo para maipakain sa kanila. Gagawin ko ang lahat para sa kanila dahil mahal na mahal ko kayo, alam mo yan. Makalipas ang ilang araw at ako'y umalis papunta sa bansang Kuwait. Mama, huwag na po kayong umalis. Sobrang mamimiss po namin kayo. Kawawa naman po kami ni Dodong dito. Huwag na po kayong umalis, Mama. Anak, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng kontrata ko dito sa abroad, sige, uuwi agad ako. Magpakabait kayo ha, mag-aral ng mabuti at gagawin ko ang lahat para sa inyong mga anak ko dahil mahal na mahal ko kayo. Okay? 5 buwan ang nakalipas at may natanggap akong video call. Tungkol daw sa nagloloko ang aking asawa. Uy, hello, Prenny. Kamusta ka na? Uy, huwag kang mabibigla ha. Yung asawa mo, may dinalang babae sa bahay nyo. At alam mo ba, ang sexy. Pero ang swangit ng Festlock. Mas maganda kapag girl, of course. Uy, ano ka ba, Frenny? Hindi magandang biro yan ha. Alam mo naman na kakakausap pa lang namin ni Mark nung nakarang araw kasi nagpadala ako ng pera sa kanya, di ba? Prenny, hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinasabi ko. Ay, wait lang. Isisend ko sa'yo yung video na magkayakap sila. Binidyohan ko talaga sila para may evidence ako. Magkasulong ang gabi, masaya't magkatabi. Tinatawagan ko si Mark through video call para makita ko ang babae. Pero kinakancel niya ang tawag ko. Ibig sabihin, may ginagawang kababalaghan itong hayop kong asawa.
Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko ang biyenan ko. At ito ang kanyang sinabi. Ma, bakit ninyo naman pinipigilan yung anak nyo dyan? Kinukonsinti nyo pa talaga. Hindi na talaga kayo naawa sa akin, pati sa mga apo nyo. Ano ba nga pinagsasabi mo na kinukonsinti ko yung asawa mo? Abay, galit na galit nga ako dyan sa pinaggagawa niya, ha? Alam mo ba na binababoy niya ang pamamahay ko dito? At nakikita pa ng mga bata, ha? Kaya huwag mo sasabihin sa akin na kinukonsinti ko yung asawa mo. Dahil tinitiis ko lang ang ugali niyan. Dahil ayoko na mag-away kayo. Mama, pinalo ako ng kinakasama ni Papa at saka Mama. Alam mo ba, nakita ko nagawahan silang kababalagyan doon sa loob ng kwarto. At dahil doon napalo ako, Mama, tumugo yung pa ako, Mama. Pwede bang kunin mo na ako dito? Kunin mo na kami. Hindi na kami masaya dito, Mama. Konting tiis na lang, anak. Konti na lang talaga. Ilang buwan at uuwi na si Mama, ha? Huwag kayong mag-alala, kukunin ko kayo dyan ng mga kapatid mo, okay? Kinumpronta ko si Mark sa mga ginawa nito. Pero todo deny si Mark dahil hindi raw totoo ang mga paratang sa kanya. Kesyo daw ang babaeng yun ay customer nila. Huwag ka nang mag-deny, Mark. Kitang-kita ng magulang mo at ng anak mo yung mga kababuyan mo. Isabel! Isabel! Hindi totoo yan! Ano di totoo? Hindi mo man lang iniisip yung mga ginagawa kong pagtitiis dito? Tapos ano, ikaw? Nagpapakasasa ka dyan sa babae mo, hayop ka? Ay, hindi matatapos tong usapan na to. Tumahimik ka na! Makalipas ang ilang buwan at natapos ang aking kontrata. Umuwi ako sa Pilipinas na hindi sinabi sa aking mga anak. Kasi gusto ko silang isurpresa. Pero hindi ko alam, ako pala ang masusurpresa. Nakita ko si Mark. Kasama niya ang babae. Nakahiga sa aming kama na walang saplot sa katawan. Magkayakap habang natutulog. Walang ya! Ang kakapal ng mukha nyo! Ikaw babae ka, hayop ka, landi mo! Alam mo naman may asawa at anak yan eh, pinatuhulan mo pa? Diyan pa talaga sa kwarto namin ha, kayo nagjujug-jugan. Isabel! Nakakahiya sa mga kapitbahay, nag-iiskandalo ka. Tama na! O, ako pa tong nakakahiya ngayon, Mark. Kapal lang mukha mo. Dito nyo pa talaga ginagawa sa bahay natin, mga kababuyan nyo. Sa harapan pa ng anak natin ha, wala talaga kayong kwenta. Ikaw, dito ka, Geraldine. Tama na, please. Tama na. Buntis ako at si Mark ang ama. Nagmamahalan kaming dalawa. Sabi niya sa akin, wala na kayo. Ang sabi niya, hiwalay na kayong dalawa. At naniwala ka naman, gaga ka. Alam mo bang ang daming babae niyan? Puro pambibembang gabi-gabi, adik na yan sa pambibembang eh. Tapos ano, ikaw nagpabuntis ka pa, lekat ka? Tumahimik ka, Isabel! Huwag ko kong pigilan, Mark! Nagsasalita pa ako! Mahal ko si Geraldine at magsasama kami sa ayaw at sa gusto mo. O edi magsama kayo. Mabuti ngayon malaya na ako sa pag-uugali mo. Hoy, ikaw, Geraldine! Ano, ilang buwan lang kayo nagsasama niyan? Kala mo magiging masaya ka dyan? Kami, 12 years kaming nagsama niyan. Alam na alam ko na yung karakas niyan.
Magsisisi ka din bandang huli, tandaan mo yan. Mahal niya ako. Habang inimpake ko ang gamit ng aking mga anak, lumapit sa akin ang bunso kong anak na lalaki. Mama, ayoko po iwanan si Papa. Kawawa naman po siya. May iwan po siya mag-isa. Pag sumama pa ako sa inyo. Huwag ka na lang po umalis. Huwag na kayo umalis nila, ate. Patawarin mo na po si Papa. Anak. Hindi pwede kasi, anak. May bago ng asawa yung papa mo. Hindi ko rin kaya yung ginagawa ng papa mo sa akin. Kaya halika na. Aalis na tayo. Doon na lang tayo manirahan sa Maynila, okay? Nagpapaiwan po ako, Mama. Sasamahan ko si Papa dito. Kawawa po siya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mismo ang anak ko ayaw iwanan ang walang hiya kong asawa. Dahil sa naaawa siya rito. Subalit, di ko kayang mawala sa akin ang nag-iisa kong unika iho. At ayaw kong dumating ang panahon na pagsisisihan niya na iniwan ko siya sa ama niya. Ano po ba ang dapat kong gawin? Patatawarin ko pa po ba ang aking asawa? Kahit na masakit ang kanyang ginawa sa akin. Sana po matulungan niyo ako at mabigyan ng magandang payo sa aking problema. Nagmamahal, Isabel. Maraming salamat sa pakikinig dito sa Heart Notes here in Mega Love Radio with DJ RZ. Love is in the air. Have a good day.